Yun. Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Kamusta kayong lahat? Palakpakan? Oh, malapit na ang actually na to, mahal na araw na ngayon. Kaya magnilay-nilay yung iba dyan, pero tayo babanat muna tayo ng konti Actually dapat nasa swimming na tayo ngayon eh. Oh, yung iba dyan nasa nasa dagat na, swerte, sana all. Pero tayo babanat tayo. Pero ibigay na natin yung siguro Wednesday hanggang next week na ulit. Pero banat muna tayo hanggang Siyempre, dapat di tayo baka mamaya. Alam nyo naman ang gobyerno ngayon, nagpapahinga ka, may ginagawa na silang katarantaduhan. Kailangan alam natin yan. At eto nga ang isang katarantaduhan, ewan ko, kayo, parang parang stage talaga tong style nito ni Eto mga pare, mga banateros, self-confessed na drug lord. Maniniwala kayo, tumatakbo? Wow. So, ang style natin ngayon sa Pilipinas, pag bangag ka, pwede kang umupo. Ay, wala akong sinasabing sino yan So, pag may problema ka sa pagkatao mo, o sasabihin natin may problema ka sa yung ano bang pwede nating term dyan? Problema ka sa iyong anong tawag doon? Alimutan ko tuloy. Sabihin na natin hindi ka paniwala o hindi ka dapat pagkatiwalaan, ay pwede ka tumakbo. Ang lupit. Ito hindi ito akusasyon, self-confessed. With ED, confessed. Ang init ngayon, mag-ingat kayo mga pare lalo-lalo na yung mga nagmumotor. Sobrang init. Uminom kayo ng maraming tubig. Kala mo naman ako uminom. Makapag-advise ako, kala mo naman ako uminom ng maraming tubig. Anyway, ito nga pag-uusapan natin ngayon, itong tumatakbong ang drug lord. Kasi sinita to ni binaril siya kung naaalala nyo yung balita, binaril siya doon sa kanyang meeting di Avance. Tapos ang nangyari, ang pinagbibintangan itong si dahil nagsalita tong si Richard Gomez na scripted lang yung style mo na yan, siya ngayon ang pinagbibintangan, mga pulis niya daw yun. Hindi tayo sure kung totoo yung mga pulis niya yung ewan ko kung paano niya naging pulis yun. So, yan ngayon ang mainit na issue sa araw na ito. Ewan ko kung kanino kayo maniniwala. Kung dito ba kay Sir Drug Lord o dito kay Mr. Richard Gomez na hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. Take note hindi pumirma yan sa impeachment ni BP Sara. Ay, siguro, teka lang may pumasok sa isip ko. Wait lang Kaya siguro to tinatrabaho. Ay. Galing, pumasok lang bigla sa isip ko. Pumasok lang Hindi ko to naisip, biglang. Kaya naman pala siya siguro tinatrabaho to kasi nga hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. Ay, nako naman talaga. Sino pa kaya yung mga hindi nagpirma sa impeachment? Dami. Naku, baka trabahuhin. Mahirap na. Ewan natin kung anong mangyayari sa mga sa election. Oy, speaking of election, alam nyo na kung sino ang iboboto. Straight tayo, PDP laban, 10 yan. Siyempre, unahin nyo na si Pastor Kibuloy. All the way yan, dapat. Hanapin nyo na, 53. Para wala nang Teka lang nyo na yan, lagay nyo na yan na kagad na na 53 yan si Pastor Kibuloy. Wag nyo. Pagka punta nyo doon kagad 53. Ay agad all the way para wala nang balik-balikan. Tapos eto nyo
Eh, okay lang kasi sabi ng COMELEC, okay lang daw yan na kulang. Wag lang daw sobra. So 10 yung sa PDP, so meron pang 2. 12 lang eh. Pag naging 13 yan, invalid na yan. Huwag na kayong ano ha. Tapos lagyan nyo rin yung 2 na nakikita nyo na magiging katulong ng mga nasa PDP. Eh kayo na bahala kung sinong ilalagay nyo dyan. Pero kung ilalagay nyo dyan si Kiko Matching, ay nako, hindi makakatulong talaga yan. Si Bam Aquino, wag nyo na ilagay yan. Hindi makakatulong yan. Paano lang yan? Gusto lang pumosisyon kasi nawala na sila nung nakaraan eh. Diba? Nabasura sila eh. Kapag tanga nga, 2 na lang silang tumatakbo. Dati 8 yan eh. 8 diretso yan, di ba? Kung hindi nyo na kung natatandaan nyo, 8 diretso yan sila. Ngayon, 2 na lang. Eh, nayari na sila eh. So, ayan ang natin. PDP laban all the way. Tapos, mag-isip na lang kayo ng 2. 2 lang ha. Huwag na kayong mag-isip ng pangatlo. Pero kayo nang bahala dyan. Kayo nang bahalang mag-research tayo mga kababayan. Magsaliksik tayo. Kasi mahirap yung kami ang magsasabi sa inyo. Mahirap yun. Boto mo yan. Karapatan mo yan. Ba't ako magsasalita sa'yo? Pero boto nyo natin na PDP para 10 yan, iboto nyo yan para tuloy-tuloy ng pagbabago ng Pilipinas, hindi yung kagaya ngayon. Kung gusto nyo maayos ang Pilipinas, ay nako, PDP dapat. Especially dapat Pastor Kibuloy, maraming nagawa yan sa Pilipinas na hindi natin nalalaman. Na nito lang ang lumalabas kasi nga dahil nga dahil nga tinatrabaho siya. Ngayon na lang lumalabas yung mga yan kasi nga iniisip natin, wala naman yan eh, pastor lang yan eh, ganyan-ganyan. Nakita natin ngayon nung tinrabaho yung KOJC, nakita natin kung gaano kalupit si Pastor Kibuloy, nakita natin kung gaano siya magtrabaho, nakita natin kung gaano karami yung nagawa niya sa Pilipinas na wala tayong alam. Kasi ang akala natin, wala siyang ginagawa. Ngayon nakita natin, di pahiya yung mga senador na ang tagal-tagal na dyan eh. Wala man lang nagawa, napakaraming, di ba? O kahit yung presidente, pahiya eh. 3 taon na, wala pa rin nagagawa eh. Ano nagawa niya? Ay, meron pala siyang nagawa. Ay, nagawa niya, i-detain si Pastor Kibuloy. Tapos si Pangulong Duterte, ipinadala dun sa tinrabaho yung kay OJC. Diba? Anong ginawa dun? Tapos ngayon, si BP Sara, i-impeach. Wala siyang... Yan ang mga nagawa niya. Ano pa, kung may naiisip pa kayo nagawa ni PBBM, i-comment nyo dyan. Pag-usapan natin yan. So yun na nga, basta PDP tayo all the way palakpakan. Para naman umayos yung Pilipinas at naku. Anong aasahan nyo dyan? Kay Cheese Escudero, naku. Halatang halata eh. Anyway, umpisa na natin to para matapos agad. Ito yung video ni wait lang, tanggalin ko lang itong thumbnail. Ito yung video niya, yung siya. Ewan ko ba't naghihingalo na, ba't binidyo nyo pa? Stage talaga eh. Ayan si Kuya oh. Mga pare, hindi naman natin gustong mamatay to wala tayong iniisip na ganun. Pero tignan nyo naman itsura niya no. Again, self-confessed drug lord. Ayan na, butya. Nagulat ako eh. Biglang kumaliwalas eh, no? Tsaka si Kuya, skincare ni Kuya, tignan mo naman, mamula-mula yung mukha. Talaga namang alagang-alaga na masasabi natin na meron siyang derma. Nagpapa-derma siya. Baka si Belo pa ang Ulitin natin mga pare. Ay, wala. Oy, baka sa mga nagagalit dyan, inaano ko yung naghihingalo. Huwag kayong umepal Maraming nasirang buhay to. Di umano.
Oh, dahil sa pagiging drug lord niya, tapos aanuhin niyo ako na nakakaawa to. Eh, baliw ba kayo? Baka tropa niyo yan, kaya naaawa kayo dyan. Ayan na, putya, oh. Good evening sa Good tanan. evening sa tanan. Padayon gihapon kita sa ato ang tumong ug tinguha. Ayaw dili kita magpadala sa kahadlok. Oo, Jesus. Di daw magpapadala sa mga ay mga Bisaya dyan. Nahitabo kini kanako kay tungod dili sila gusto nga ako'y mulingkod isip mayor sa Albuera. So, pag parang ayaw daw nilang, kung di ako nagkakamali, parang ayaw daw nilang maging mayor siya ng Albuera sa Leyte. Eh, ewan ko Kayo ba, gusto nyo maging mayor to sa lugar ninyo? Ewan ko kung may boboto dito Kung may boboto dito, kasi sinong boboto dito, baka tropa nyo to. Diba? Ewan ko Ewan ko sa inyo kung iboboto. Kayo mga kababayan, kung tatakbo yung isang self-confessed na drug lord sa lugar ninyo, iboboto nyo ba? Tsaka nagtataka nga ako paano nakawala to Di ba? Abagay, yung yung anak nga ni Remulla malaya So ito pa kaya? Ang gobyerno natin ngayon, basta pag tropa nila, goods tayo dyan. Kasi ganun nga rin ayaw na magsalita. Wala na kayo dyan. Kay maapektahan man gyud ilang mga negosyo. No? So nagpasalamat ko kaninyong tanan nga giampo ko ninyo. Baka naman yung bumaril sa'yo, sir, may galit sa'yo. O kaya yung kamag-anak nun, halimbawa, anak nun na nalulong sa droga dahil sa'yo. Kasi ikaw nga ang drug lord, di ba? Inamin mo na yan. So, baka may galit sa'yo yung bumaril sa'yo o di naman, binayar. Kasi kung gusto kang papatay, ay nako, baka... Tsaka isang putok lang yata, isang baril lang yata Oh. Kung gusto ka talagang patayin, tatadtarin ka ng bala. Eto, mga kababayan, hindi natin siya gustong mamatay. Wala tayong sinasabi na ganyan, Ang inaano lang natin, parang, paano nangyari na, ewan ko parang stage kasi talaga kasi, binaril siya, tapos binidyohan nung naghihingalo. Tapos bigla naging okay. Ano yun? Ano sa palagay nyo? Ako, sa palagay ko, hindi ako mapalagay. Pero kayo nang bahala dyan sa kayo naman ang boboto dyan sa may Leyte. Saan ba to? Sa may, ano nga sinabi niya? Saan tumatakbo tong animal na to? Kayo na pong bahala, wag iboto yan. Baka iboto nyo pa yan. Nako, mahirap na. Tandaan nyo, drug lord yan. Di umano. Actually, self-confess naman siya. Wala naman tayong problema dyan. Mahirap yan. Eto, sunod na na balita. Klapa, sa nangyari, di ba? Ito muna. Itinanggi ni Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa ang akusasyong scripted ang pamamaril sa kanya nung nakaraang linggo. Ang 7 pulis naman na persons of interest hindi pa pwedeng ma-inquest dahil wala pang direktang ebidensya laban sa kanila. Ngayon ang balita, si Ian Cruz. Hinihintay pa ng Leyte Provincial Police ang resulta ng forensic investigation sa 7 police or MOC na tinukoy nilang persons of interest sa pamamaril kay Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa. Pero sabi ng Leyte PPO, hindi pwedeng idaan sa inquest proceedings ang mga POI. Base raw ito sa konsultasyon ng Special Investigation Team sa legal team ng pulisya. Technically, wala sila sa crime scene at wala pong direktang evidence. Eto mga kababayan, wala daw sa crime scene yung mga pulis. Tapos yun ang pinagbibintangan. Ngayon,
etong mga pulis daw na to, ay mamaya sasabihin dyan, mga pulis daw ni Richard Gomez. Ito ang nagsabi kasi sinabi ni Richard Gomez, hindi ko alam kung sinabi ni Richard Gomez muna na scripted bago inimbitahan to mga pulis o yung mga pulis muna bago sinabi ni Richard Gomez. Hindi tayo sigurado doon. Pero ang binabato dito ni anong pangalan nito ni Espinosa, ni Kerwin, ano daw to, mga pulis daw to ni Richard Gomez. Ngayon si Richard Gomez hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. So doon pa lang medyo ano na tayo. Ngayon at wala rin pong direktang testimony na magturo kung sino sa kanila ang involved sa krimen. Inaasahang lalabas ng forensic results gaya ng ballistic examination at paraffin test. Magiging gabay ito sa posibleng pagsasampa ng reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At saka ang konti nung nakita nyo yung tao? Oh. Reklamong paglabag. Ang konti lang pala ng tao dyan. Sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at frustrated murder laban sa mga POI. Nagpapagaling pa si Espinosa na nahagip ng bala sa itaas ng dibdib na lumabas sa kanang balikat. Tinitiyak naman ng Police Regional Office 8 at Leyte Police Provincial Office na walang whitewash sa pagsisiyasat na ginagawa nila. Ang Leyte Police Provincial Office ay it is committed sa thorough evidence-based and impartial investigation based po on established policies. Sinagot ni Espinosa ang sinabi ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez na scripted at ambush miraw ang nangyari at hindi maganda ang kanyang acting. Hindi naman to acting, hindi naman ako tulad sa kanya na artist. Alam mo kung bakit ka nahuli na hindi maganda yung acting mo? Kasi yun na nga, hindi ka artista Kaya alam niya na na hindi maganda yung acting mo. So acting ka lang, sablay pa. So tapos babato niya, hindi naman ako mag-acting kasi hindi ako artista Siya ang artista. Akin mo naman, sinabihan ka lang na Tay, bakit nandoon ang mga kapulisan niya, city director pa ang nandoon at ang mga intel? Hindi ko alam pero sinabi kanina doon doon sa unang pahayag is wala daw doon yung wala daw sa crime scene yung mga pulis na sinasabi nito. Ewan ko kung yun ba yung sinasabi niya. Wala daw yung mga pulis na yun, na yung iniimbestigahan or iimbestigahan pa lang. Wala daw sa crime scene. Ewan ko kung bakit niya sinasabi na ba't daw nandun. Tin mo yung Richard Gomez. Bakit nandoon? Inutusan mo ba? Wala raw komento si Congressman Gomez sa pahayag na ito ni Espinosa, pero una na niyang sinabing nangangalap siya ng mga impormasyon at inaalam ang timeline o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. In fairness naman, matalino to si Richard Gomez. Kahit artista to, hindi naman lahat ng artista is masasabi natin na sablay. Yung may mga artista din na matatalino. Isa na dito si Richard Gomez. Tsaka talagang makaduterte to noon pa dahil unang-una kung tutuusin, pwede naman siyang pumirma sa impeachment ni BP Sara pero hindi siya pumirma. So kasi alam niya na mali yung ginagawa nung nasa ng mga nasa kamera, ginagawa ng mga congressman. Kaya masasabi natin na okay din tong mama na to. Ayun, nagalit lang sa kanya dahil ayun na nga. Ito ang unang kasi sinabihan na scripted to si Espinosa kaya nagalit sa kanya. Sinasabi yung mga pulis niya nandun. Ang tingin nga natin dito, hindi nga siya pumirma doon sa impeachment kaya siya tatrabahuhin ngayon. Ewan natin kung yun. Pero ayun lang tingin ko Napalagay ko lang naman yun. Balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Okay, tapos na yan. Ito na yung isa. Ito na yung Klapa, sa nangyari, di ba? Insidente. Yung mga sasakyan ko, nauna ako doon sa ospital. Tignan nyo mga pare tignan nyo yung sino pupuriin niya dito. Pupuriin siya dyan. Abangan nyo kung sino. Tingnan nyo kung sino pupuriin. Yung mga sasakyan na aming sasakyan, hindi na pinapasok doon sa Ormoc, yung mga private namin na sasakyan. Hindi talaga pinapasok ng border ng Ormoc. Kaya kayo na lang humusga
kung anong klaseng plano to. Eh nakapasok ka rin naman ah. Ano yung panawagan ninyo? Still ongoing pa naman yung investigation. Ano yung panawagan niyo sa kapulisan sa investigation na ginagawa? Sana walang mangyaring whitewash kasi malaki ang aming tiwala lalo na ngayon sa presidente natin. Ayan na. Diba? Yes. Holy shit. Sana walang mangyaring whitewash kasi nga malaki ang tiwala natin sa presidente natin. At sino yung presidente niya? Na si Bongbong Marcos. Oy! Solid! So ngayon, baka tropa niya to? Ano sa palagay niyo mga pare? Kasi unang-una nakawala nung panahon niya. Pangalawa, malaki ang tiwala. Ito, malaki ang tiwala niya doon sa presidente. Eh, baka tropa niya to. O dahil hindi nga pumirma si Richard Gomez doon sa impeachment, gagawa to ng paraan para matrabaho si Richard Gomez. So, yan. Yan ang mga nakikita nating dahilan sa mga nangyayari na to. Ewan ko sa inyo kung ano nakikita nyo. Pero siya na nagsabi, malaki daw tiwala niya kay Bongbong eh. Eto pa, sunod na sasabihin. Na lahat ng mga insidente dinadaan sa due process. Oy! So lahat daw, malaki ang tiwala niya kay Marcos kasi daw lahat ng insidente ay ginagawa sa due process. Oy, malaking katarantaduhan na nga yung ginawa kay Pangulong Duterte na ipinadala sa dahig eh. Oh. Due process pa ba yun? Hindi yung due process, boy. Kung gusto nyo litisin si Pangulong Duterte sa mga sinasabi nyo na extra EJK, eh dapat dito yan sa Pilipinas, hindi doon, mga baliw. O, due process na ba yun yung ginawa ni Torre? O, ito pang isa, due process na ba yung ginawa ni Torre doon sa KOJC? Na hindi naman doon nakalagay yung warrant patungkol kay Pastor Kibuloy doon sa KOJC compound, eh doon sila naghahanap, doon sila pumunta. Tama ba yun? Due process ba yun? Yan ba yung sinasabi mong due process? At eto pa. Yan sinasabi na impeachment ni BP Sara eh dumaan ba sa due process? Pinaliwanag na yan ni kung hindi ako nagkakamali, sino nga nagpaliwanag nun? Si Attorney Vic, sinabi ni Attorney Vic yan na hindi pa pwedeng ganun kabilis basahin yung patungkol dun sa impeachment na yun. Tapos, meron pang tatlong impeachment yan eh. Yung una, yung pangalawa, tatlo? Apat. Kundi ako nagkakamali. Basta yung huli, yung ginawa nilang, yun yung ina-credit nila para doon sa impeachment, para pirmahan ng mga animal. So yun. Due process ba yun? Yan ba yung sinasabi mong may due process? O may tiwala ka sa presidente mo? May tiwala ka sa presidente mo kasi tropa mo. Yun lang yun. No, mali ba ako? Kayo na rin kayo na diyan, comment diyan. I-comment niyo kung mali ako. 'Di ba? May due process pa bang nangyayari dito? Wala na. Due process siguro sa inyo, mga tropa. Tapos lumalabas ngayon yung sinasabi binanatan natin nung nakaraan si Claire na kailangan daw yung presidente wala, patunayan nyo muna na gumagamit ang presidente bago siya magpa-hair follicle. Para masarado yung issue nyo na yan na bangag-bangag, di magpa-hair follicle kayo. Sumama ka na rin, Claire. Sabay-sabay na kayo dyan. Simpleng-simple lang eh. Hindi ko alam kung sino ang magpapatupad ng batas o sino kaya ang susulong ng batas na yan na dapat ang mga tatakbong government official talagang magpa-drug test muna bago mag-file ng COC. Ganun muna. I-require nyo yan. Dapat requirement sa COC. Comelec. Sana, niya ito
Dapat bago mag-file ng COC, meron silang dalang drug test. O kailangan magpa-drug test muna dun sa dapat nilang ano, yung trusted. Huwag yung kanya-kanya. Tsaka dapat hair follicle para sure win. Oh, yun lang naman. Ay, anyway, tuloy. Yun lang po. Oh, yun lang. Regional Director ng PNP at yung PNP Provincial Director din ng Leyte. Nagkausap po ba kayo kagabi? Hindi kami nakausap at hindi rin sila pumunta doon sa ospital para mag Yan, tapos na pala yan. So, yun na nga. Yan ang ating balita ngayon. Ewan ko kung anong mangyayari sa mga susunod. Yan naman lagi nating tanong eh. Pero naniniwala ba kayo na talagang ito ay scripted o hindi? Kanino ba kayo maniniwala? Diyan sa drug lord? Self-confess na drug lord na tumatakbo ngayong mayor? O dito kay Representative Richard Gomez na hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara? O, kanino kayo maniniwala? Kayo nang bahala. Wala naman tayong problema kung kanino kayo maniwala. Comment nyo dyan kung kanino kayo maniniwala dito sa mga to. Kay Richard Gomez ba o dito kay Kerwin? Kasi kung kay Kerwin, alanganin na tayo kagad. Kasi self-confessed drug lord nga yan. Uulitin natin ha. Self-confessed drug lord. So baka stage nga lang yung yung pagbabaril sa kanya. Medyo malupit din to kung talagang kung talagang scripted yun O baka naman kasi ang sinasabi dito ni Mr. Richard Gomez is yung acting niya is scripted, yung yun ang baka yun ang scripted, hindi yung pagbabaril sa kanya. Baka naman may bumaril talaga sa kanya na hindi natin alam kung sino nag-utos o sino may pakana o sino may gawa. Baka ang acting niya lang yung yung sinasabi ni Richard Gomez, yung acting niya yung sa ospital. Baka naman yun lang, ito naman masyado naman, hindi ka pa nga nakakaupo Masyado ka ng balat sibuyas. Diba? Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang video natin. Ingat po kayong lahat and paalala lang sa inyo mga pare, uminom lagi ng tubig at kung maaari wag na kayong lumabas kasi sobrang init ngayon. Pero yung mga nagsaswimming dyan ay sana all. At nakapag-swimming na kayo lahat. Pero ingat-ingat po tayong lahat. Wag tayong magpakampante sa mga nangyayari sa bansa at yun lang naman. Kita-kits tayo SMNI. Doon natin pag-usap. Medyo sa SMNI mga pare, medyo chill-chill lang tayo doon. Hindi tayo pwede magsalita ng mga kakaiba doon. So pagalitan tayo. Pero kung gusto nyong matindi-tinding usapan, dito tayo sa ating channel magbartagulan. Dito tayo magmurahan. Pwede dito. Anyway, maraming salamat po mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all.